ramdam ng publiko na meron silang itinatago 'no, dun po sa kasong ito. 'Pag may isang programa na nagtuturo ng lakas ngunit hindi sapat ang proteksyon, may problema yun. Ang sports ay hindi lamang tungkol sa tapang. Hindi lang ito tungkol sa disiplina, hindi lamang tungkol sa pagtitiis, kasama dito ang kaligtasan. Dole Chief, ipinatawag si Tab Baldwin. Coach, mas malalim bang kwento or may mas malalim pa bang kwento sa likod ng team building disaster? So yan ang ating pag-uusapan maya-maya lang. But before that, if you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe at hit mo na rin ang notification bell for more showbiz updates. Batay po sa mga ulat na ipinatawag ng kalihim ng Dole na si Buenvenido Laguesma na si Tab Baldwin upang humingi ng paliwanag kaugnay ng pagkamatay ng dalawang Ateneo basketball players sa isang team building activity sa Aurora. Kasabay nito lumawak ang pagbubusisi ng publiko sa mga training methods, safety protocols at pangangasiwa sa aktibidad. Ang pagkamatay ni Rene Baterbonia at Divine Adili ay hindi lamang naging isang sports story. Naging pambansang usapin din ito, hindi lamang dahil dalawang batang atleta ang nawala, kundi dahil sa dami ng mga tanong na sumunod sa pagkatapos ng trahedya. Habang nagpapatuloy ang mga investigasyon mula sa iba't ibang ahensya, lumalakas din ang panawagan ng publiko para sa malinaw na paliwanag. Ano nga ba talagang nangyari sa araw na yon? May sapat bang paghahanda? May mga babalabang hindi nabigyan ng sapat na pansin? At bakit tila patuloy na lumalawak ang mga tanong habang lumalabas ang mga bagong detalye? Ang dahilan ng pagpapatawag, pinatawag kasi yung coach nito si Mr. Tab Baldwin para paliwanag, magbigay ng kanyang statement. Ayon po sa mga ulat, nais ng Dole na magkaroon ng mas malinaw na larawan ng mga pangyayari sa team building activity. Ang layunin ay hindi lamang tukuyin ang nangyari, kundi malaman kung may patakaran sa kaligtasan na dapat pang palakasin upang hindi na maulit ang ganitong insidente. Sa unang tingin, tila normal na hakbang lamang ito. Ngunit sa mata ng publiko, ang pagpapatawag ay nagpapakita na marami pa ring gustong malaman ang mga otoridad. At kapag maraming tanong ang mga otoridad, mas marami rin tanong ang taong bayan. Isa sa pinakamalaking palaisipan ay ang mismong aktibidad. Ang salitang team building ay karaniwang nagdudulot ng imahe sa mga larong pampalakasan, trust exercises at mga aktibidad para sa pagkakaisa. Ngunit sa kasong ito, ang salitang yon ay naging sentro ng kontrobersya. Marami ding manlalaro or dating manlalaro at observer ang nagsimulang magbahagi ng mga kwento tungkol sa matitinding training session at bootcamp style activities na matagal ng bahagi umano ng kultura ng programa. Hindi nangangahulugan na may mali agad dito. Maraming matagumpay na sports program sa buong mundo ang gumagamit ng matinding physical challenges. Ngunit pagkatapos ng trahedya, natural lamang na tanungin hanggang saan ang ligtas at kailan naging sobrang panganib ang isang hamon. So, ang may pagkakaibang or may mga kakaibang katangian ng dagat kasi. Sa isang sandali kalmado siya, sa susunod mapanganib na siya. So maraming aksidente sa dagat ang nangyayari kahit mga taong marunong lumangoy. Mas lalo na kapag may malakas na alon or rip currents at pabugso-bugso ang kondisyon. Ito ang dahilan kung bakit maraming eksperto ang nagsasabing hindi sapat ang pagiging malakas o atletiko upang maging ligtas sa buhay ng karagatan. Ngunit, dito na rin pumapasok ang isa pang tanong, kung kilala ang panganib ng dagat, gaano kahanda ang grupo para rito? May sapat bang briefing, may sapat bang rescue personnel, at may sapat bang contingency plan? Ito ang mga natanong na hindi pa dapat nawawala hanggat wala pang kumpletong paliwanag. Sa maraming trahedya, hindi isang pagkakamali ang dahilan. Kadalasan, seri ito ng maliliit na desisyon. May isang desisyong ginawa, sinundan pa ng isa hanggang sa dumating ang sandaling wala na talagang paraan para maitama ang lahat. Ito ang tinatawag ng ilang safety expert ng chain of events. Sa kasong ito, maraming nagtatanong kung may mga desisyon dapat bang ginawa ang iba. Hindi ito akusasyon, isa itong bahagi ng pagsusuri dahil kung
Kung naiwasan, 'no, maiwasan ang kaparehong trahedya sa hinaharap, kailangan maintindihan kung saan nagsimula ang problema. Isa pang dahilan kung bakit lumaki ang usapin ay ang pakiramdam ng publiko na may mga detalye pang hindi pa lubos na naipapaliwanag. Kapag kasi may kakulangan sa impormasyon, mabilis na pumapasok ang mga haka-haka or opinion sa social media. Bawat puwang ng kwento ay pinupunan ng teorya. May mga nagsasabing may kapabayaan, may mga nagsasabing may pagtatakip, at may mga nagsasabi rin na may malalim na dahilan, ngunit hanggang sa kasalukuyan wala pang opisyal na konklusyon na nagpapatunay sa mga ganitong aligasyon. At mahalagang tandaan yon dahil ang hinala ay hindi ebidensya. Ang tanong ay hindi katotohanan at ang misteryo ng responsibilidad ay isa sa pinakamahirap sagutin ay ang tanong ng pananagutan. Kapag ang aksidente, sino ang may responsibilidad? Ang organizer ba? Ang coach? Ang management? Ang venue? Ang kombinasyon ng lahat? Hindi madaling sagutin to, ngunit ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang masusing investigasyon. Hindi para humanap agad ng masisisi, kundi para malaman kung ano mga pagkukulang ang dapat itama. So, ano nga ba ang mga anino, no, sa likod ng trahedya? Sa bawat malaking trahedya, may isang bagay na paulit-ulit na lumilitaw. Hindi lamang ang tanong kung anong nangyari, kundi kung may mga senyales bago ito nangyari. May mga babala bang hindi napansin, may mga alalahanin bang hindi napakinggan, at may mga panganib bang minamaliit ngunit malinaw na ngayon. Ito ang mga tanong na kadalasang lumalabas lamang kapag katapos ng sakuna, at kapag lumabas na, huli na para sa mga biktima. Ang mas malalaking aral, ano man ang maging resulta ng mga investigasyon, may ilang bagay na malinaw. Ang sports ay hindi lamang tungkol sa tapang. Hindi lang ito tungkol sa disiplina, hindi lamang tungkol sa pagtitiis. Kasama dito ang kaligtasan. Kapag may isang programa na nagtuturo ng lakas ngunit hindi sapat ang proteksyon, may problema yun. Kapag may isang aktibidad na puno ng hamon ngunit kulang sa safety measure, may dapat baguhin ton. At kung may mga aral na matututunan mula sa trahedyang ito, yun ay marahil ang pinakamahalaga, no? Ito marahil ang dahilan kung bakit patuloy na sinusubaybayan ng publiko ang kaso. Hindi dahil naghahanap sila ng mga conspiracy, no? Hindi dahil gusto nilang maniwala agad sa foul play, kung hindi dahil may pakiramdam na mga piraso pa ng kwento na hindi pa talaga totally inilalabas. Kumbaga, ramdam ng publiko na meron silang itinatago, 'no, dun po sa kasong ito, na parang nagtatakipan sila para hindi sila masisi sa pangyayaring ito. So, ano nga bang eksaktong nangyari sa bawat minuto ng araw na yun? Sino ang huling nakakita sa kanila at gaano katagal bago nagsimula ang rescue effort? Ano nga ba ang naging desisyon ginawa bago naganap ang insidente, at higit sa lahat, mayroon bang isang mahalagang detalye na kapag nalaman ng publiko ay magiging malinaw ang buong larawan? Yun ang tanong. Hangga't hindi pa natatapos sa mga opisyal na investigasyon, mananatili pa ring bukas ang mga tanong na ito. At sa bawat araw na walang kumpletong sagot, lalo lamang humahaba ang anino ng misteryo sa likod ng isa sa pinakamalungkot na trahedya na tumama sa Philippine sports sa mga nakaraang taon. So kayo po, ano ang inyong saloobin patungkol dito? Mag-comment kayo sa comment section. And that's it for today. For more videos and updates, please don't forget to like and subscribe. And please don't forget to follow my Facebook page, DarEds TV and DarEds channel. God bless everyone.